At dahil may makeup brush tayo, ay gumagamit din tayo ng charcoal powder. Yan po yung powder niya. At papel na rin. Pag sausaw natin dito, kalat po natin dito. Para hindi po biglaan ang kanyang pagkakashade. Kung pwede, sana mas malinis pa yung papel. Pero okay na sa akin to. Ayan. Ngayon mga ka-artist, kahit pag gumamit tayo ng mga makeup brush, ay hindi naman 100% ay magiging smooth yan. Kagaya nito, meron pang mga hindi pantay. Kaya ang gagawin natin, balik tayo sa tissue paper natin at pantayin lang natin. Ayan. Kung hindi pa pumantay, kuha ka ng kneadable eraser at tuldok-tuldok mo lang. Itap-tap mo ang makapal. At pantayin ulit ng tissue paper. Ayan. Dahil gumamit tayo ng tissue paper, ang tendency niyan ay lalabo yan. Apply ka na naman ulit. Ganyan lang mga ka-artist, paulit-ulitin nyo lang po yan. Kung mapapansin nyo nga sa mga kapatid nating mga artist, sa mga video nila, mapapansin nyo, nag-shade sila at blend nila. Tapos nag-shade na naman sila. May reason talaga yon. Pinapaulit-ulit lang nila yon para ma-achieve nila yung gusto nilang shade. At para makuha nila yung smoothness. Yan. Yan po ang ginagawa namin dyan. Hindi po isang bagsakan lang yan. Pinapaulit-ulit po namin yan. Okay? Ayun mga ka-artist medyo nagkakahulma na po ang kanyang muka. At ngayon naman nagagamit tayo ng lapis, 8 bilin po ito sa mga detalye na maliliit. Kagaya po nung nasa ilong, ginagamitan ko po yan ng lapis para ma-pinpoint ko po ang gusto kong i-shade. So mga ka-artist, matapos po ang ilang minuto, yan na po ang kanyang naging resulta. Inuna po natin yung mga dark na area. At sa mga medyo dark naman po, ay magbabawas lang po tayo. Kagaya nito, i-connect lang po natin. Kunwari dito, parang nag-fade siya dito, Ang gagawin natin mula dito, mag-shade tayo ng ganyan. At tandaan po natin, kung ano po ang direction ng face, kung pa-curve siya ng ganyan, ganun din po ang ating stroke. Yan. So hindi pa po ito ang pinaka-final result niya. Magbabawas pa po tayo, magdadagdag, depende po sa dinidikta ng reference. Ngayon, may initial na po tayong shadings dyan. So pagkatapos po niyan, halimbawa na buo na po natin, pantay na po, na double check na natin. Ang next step naman dyan ay ang paglalagay ng highlights gamit ang ating kneadable eraser. Ito po yung pinaka-paborito kong parte ng pagdodrawing. Kasi pag naglalagay tayo ng highlights ay mas nabubuhay ang ating drawing. So ano-ano mga parte na mayroong highlights? Sigurado meron ditong highlights. Yan po ang purpose ng paglalagay natin ng base tone.
Kasi para pag naglagay na tayo ng highlights, meron pang mas puti dyan. Ayan yan. Sa cheekbones, meron niyang highlights dyan. Lalo na nandito ang source of light. Kung gumagamit po tayo ng kneadable eraser, tap-tap lang po. Kung gusto nyo mas maraming kain, mas palakihin nyo po yung dulo. Kagaya nito. Kailangan po nating maging aware, no, kung anong shape ng dulo natin. Kasi pag tinap natin dyan, ganun din po yung kain niya. Kaya dapat pantay-pantayin po natin to. Tap, 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 tap. Ganyan lang po. At ganun din sa kabila. So, nandito yung lights niya, no? Nandito. Sa mga eyelid, meron din dyan. Ayan. Kulang pa po to sa shading. So, pinapakita ko lang po kung paano ginagawa. Dito meron din dyan. Ayan mga ka-artist. Ganyan lang po kadali gumawa ng skin tone. Sana po ay may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. At sa mga susunod na mga video ay mas gagawin pa nating detalyado ang ating pag-i-explain. Kaya ngayon mga ka-artist, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan. At regarding naman sa gaano kadami ang lapat ng ating charcoal powder, pwede ko pong sabihin sa inyo kung gaano kadami. Pero mas malalaman nyo po kung gaano kadami ang lapat niya kung gagawin nyo po ito ngayon. Kung kukuha po kayo ngayon ng inyong mga materials at ipapractice, kasi mas makikita mo kung gaano kadami. Sana yan lang po ito at hindi po ito nakukuha ng isang try o ng panunood lang. Dapat practice. Okay po? Kita-kits po tayo sa susunod na mga video ka-artist. Salamat sa panunood at padayon lang. Bye-bye!